Sa buhay na ito'y maglalakbay tayo, langit na tahanan ang ating tungo. Lahat ng mga bagay na nakamtan mo, ito'y iiwanan pagdating ni Kristo. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Kay tuloy ng takbo ng orasan, maging ang araw ay daling dumaan. Lumilipas ang taon nang di na mamalayan, maging tao'y kumukupas rin sa kanyang kapanahunan. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Kailan mo pa siya kikilalanin? Sa kalooban niya ay pasako. Ang oras ay mahalaga, huwag mo nang sayangin pa. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Luwalhatiin siya hanggang wakas. Luwalhatiin siya hanggang wakas. Kayang pagani mga kabigatan, kayang pagalingin iyong karamdaman, kayang ibigay pangangailangan. Siya ang Diyos na may lalang. Walang suliranin, walang kalugasan, higante at bagyong pinagdaraanan. Siya ang magbibigay ng kaliwat, papawin ng kalungkutan. Walang posible sa ating Panginoon, lahat kayang-kaya kahit anong hamon. Magtiwala lamang sa lahat ng panahon, kayang-kaya ng Panginoon. Huwag mangamba sa layunin niya, buhay ay may katiyakan, isukot magtiwala sa Kanya. Sa Kanya walang posible sa ating Panginoon, lahat kayang-kaya kahit anong. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning sa ating pong mga kapatid na ating pong laging kasama dito sa ating pong morning devotion.
kayang-kaya ng Panginoon. Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin upang ang inyong salita'y amin pong mapagbulayan. Dalangin po namin ang inyong pong pangunguna, ang inyong pangungusap, at ang inyong banal na Espiritu na sa amin po ay magtuturo. Saliksikin niyo po ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga karumihan. Lahat na ito ay aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning po. Kasama na po natin si Sister Mercy Dita Soriano. Yan po sa Pangi, Laguna. Maging kay Pastor Boy. Good morning po. Ganun din kay Sister Nida. Good morning. Kay Sister Jade Correo. Sabihin niyan, magandang umaga. Sister Senny Sterna. Naging kay Brother Florante, good morning po. Sister Virgie Adriano, good morning. Sister Reggie, good morning. Mamu, magandang umaga po. Kay Brother Leo, magandang umaga. At kaya Liberty Banyel, diyan po sa Daet, Camarines Norte. Magandang umaga po diyan sa Daet. At ganoon din kay Archie de los Reyes. Good morning. Kay Sister Gloria Castillo, maging kaya Hear God speak. Brother Allison. Truth and life for those Magandang umaga po. Every word. At kaya Ate Malu, diyan po sa Kalamba. Magandang umaga. Guiding us both day and night. It is God's will. Dito na po tayo sa Psalms 7 verse 6 and 7. Psalm 67 verse 6 and 7. Ito po yung karugtong ng ating pong pinag-aaralan, pinagbubulayan dito sa Psalms chapter 67. Ito po ang sabi ng Bible. Then shall the earth yield her increase, and God, even our own God, shall bless us. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa kahapon. Kung maalala po ninyo, nakita natin na yung blessing ng Panginoon ay tatlong bagay yung atin pong nakita na yung blessing ng Panginoon ay nagbibigay ng dapat ng kagalakan dun sa pinagkalooban ng Panginoon ng kanyang pagpapala, at ang response naman dito nung pinagkalooban niya ng blessing ay yung pong appreciation. Siyempre ma-appreciate niya yung pagpapala ng Diyos. I-appreciate niya ang nagpala sa kanya, ang Panginoon. At pangalawa, yung blessing ng Panginoon ay it depends upon God's righteous judgment and guidance. Kaya ang response dapat natin dito ay yung respeto. Bakit? Nakaayon sa matuwid na paghatol ng Diyos yung kanyang pagpapala. Kaya nga po,
Ang tanong lagi ay karapat-dapat ba tayo doon sa pagpapala ng Diyos? Oo. At kung ibinigay sa atin ng Panginoon, yun yung hatol ng Diyos. At nakikita naman ng Panginoon yung ating pong puso. Alam niya kung sino ba yung karapat-dapat pagkalooban ng kanyang pagpapala. Kaya nga sabi ko nga kahapon ay minsan ang pagpapala ng Diyos hindi lang naman material na bagay. Minsan yung pong kaganapan sa ating pong buhay ay ipagpapala ng Diyos. At minsan hindi rin may mga pagkakataon na hindi rin maganda para sa atin yung pagpapala ng Diyos. Pero ang sabi ng Bible ay, for we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kahit hindi maganda yung pangyayari, kahit hindi maganda sa ating paningin yung dumating, yan po ay blessing. Para sa Panginoon, yan ay pagpapala para sa atin. Kaya nga, ang atin lamang response dapat ay respetuhin. Respect. Ang sabi ni Apostle Paul, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ating pong pasalamatan lang sa Panginoon. At pangatlo, nakita nga natin na yung blessing ng Panginoon ay talagang dapat ang magiging resulta sa atin o nagdadala sa atin sa pagpupuri sa Diyos. Para papurihan ng Panginoon. Ito yung ating response doon sa pagpapala ng Panginoon sa atin ay to praise God. Hindi lamang ay ito maipagmalaki natin na blessing ito sa akin ng Panginoon, kundi para po mapapurihan ang Diyos sa ating pong buhay na pinagkalooban niya ng kanyang pagpapala. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng pagpapala ng Diyos ay sa ating paningin ay maganda. Maaaring pangit sa ating paningin, hindi maganda sa ating pakiramdam, pero sa harapan ng Diyos yan po ay blessing. Kagaya nung nangyari kay Job, di ba? Blessing. Kagaya na lang din nung sinabi ng tinugon ng Panginoon, di ba? Nanalangin si Apostle Paul nang alisin yung kanyang turn in the flesh, yung tinik sa kanyang laman. Pero nasagot ng Panginoon, sapat ang aking biyaya sa iyo. At yun po'y blessing. Ngayon, ang mga anak ng Diyos, God's people, receive blessing, tumatanggap ng pagpapala. Anong dahilan bakit tumatanggap tayo ng blessing sa Panginoon? Tatanggap tayo ng blessing sa Panginoon. Base dito sa ating pong binasa, dito sa verse 6 and verse 7, tayo na mga anak ng Diyos, God's people, receive blessing so that God may be feared. Para magkaroon tayo, ang ating Diyos ay ating katakutan. Kung doon sa una bahagi nitong kapitulong ito, doon sa verse 1 to 3, yung blessing ng Panginoon na hinahanap ng tao, hinahanap ng mga anak ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos para maipakilala ang Diyos at mapapurihan ang Diyos. Yun dapat yung purpose ng pag-seek natin sa blessing ng Panginoon. At nakita na rin natin yung blessing ng Panginoon na it should appreciate at respect God and praise God. Ngayon dito, sa verse 6 and 7, sinasabi dito ni King David ng Psalmist na para bang pinakikita niya dito na ang mga tao ng Diyos, God's people o tayong mga anak ng Diyos ay tatanggap ng pagpapala para para magkaroon tayo ng fear of the Lord. Para ating katakutan ng Diyos. Ano po yung takot na yun? Hindi lamang yan ay yung takot na nakakatakot, kundi yung fear na yan, alam natin yan ay respect. Kaya we receive blessings para para maipakilala ang Diyos at respetuhin ang Diyos. So that God may be feared. Diba? Sabi ng
ng Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom or knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ba, ano yung nature nung blessing na ito ng Panginoon? Doon sa verse 6, ang sabi niya, then shall the earth yield her increase, and God, even our God, own God, shall bless us. Dito, sabi ko kahapon ng mga nakaraan na yung blessing pwedeng yan ay hindi lang yung mga material na bagay. Pero dito, direkta na sinabi mismo dito sa verse 6 na so then shall the earth yield her increase. 'Di ba? Pinakita na dito na yung blessing na natatanggapin din ay tangible. Material things, material blessing. Ang sabi niya then shall the earth yield her increase. Hindi lang yan ay material blessing o tangible, kundi the fruit of the earth. Fruit of the earth, yung blessing na ito na tatanggapin. Hindi lamang yung kalusugan natin, hindi lamang yung protection ng Diyos, hindi lamang yung wisdom, yung strength na binibigay sa atin, na blessing ng Panginoon, hindi lamang minsan yung maging yung sickness ay naging blessing din ng Panginoon sa atin. Pero hindi lamang po yun kundi dito talagang tinukoy na ni David, tinukoy na ng psalmist na material blessing, the fruit of the earth. Sabi niya, then shall the earth yield her increase. Di po ba kapag dito pa lamang na ito'y nais ng Diyos na sa atin, ang sarap nitong hintayin. Yung pagpapala ng Diyos. Sabi ko nga po, yung blessing ng Panginoon kahapon sa ating pag-aaral, it depend upon God's righteous judgment. Ginajudge niya yung ating puso kung dapat na ba sa ating ibuhos. Kaya nga po habang tayo gumagawa, habang tayo ay naglilingkod, habang tayo nagpapatuloy, nagtatapat, nagtitiis, at hinihintay yung pagpapala ng Diyos, minsan maiisip natin na paano kaya kung ibigay ng Diyos itong aking hinihingi na material na bagay? Diba? Ang sarap nito Ang sarap isipin at hintayin kung ibibigay ng Panginoon. Kaya ano pong gagawin natin? Itama na natin yung ating puso. Bakit natin hihingin itong blessing na ito? Bakit natin hihintayin yung blessing na ito? Bakit natin hahangarin na ibigay ng Diyos sa atin yung blessing na yan? Materially. Diba? Dapat alam na natin yung purpose para maipakilala ang Panginoon, mapapurihan ang Panginoon at irespeto ang Panginoon. Respect. That God may be feared. Para irespeto ang Diyos. Mas lalong respetuhin ang Diyos. Diba? Isipin na lang natin, meron kang pinagpipray na material na bagay, tapos ito'y pangako ng Diyos na kanyang ibibigay. Yun nga lang, hindi natin alam at tiyak kung kailan. Alam pong kailangan lang natin gawin? Itama na natin yung ating puso. Lord, para sa inyo ito. Naalala niyo po yung sabi ni Hana sa kanyang panalangin. Nananalangin siya ng anak. Ang sabi niya, Panginoon, kung bibigyan niyo ako ng anak na lalaki, di ba? Yung detalye ng kanyang hinihingi. Kung bibigyan niyo ako ng anak na lalaki, ibabalik ko siya sa inyo at siya'y maglilingkod sa inyo habang buhay. Diba? Walang imposible sa ating pong Diyos kung tama yung ating puso. Kaya nga po, yung pagpapala ng Diyos depend upon God's righteous judgment and guidance. Siyang nakakakita sa ating pong mga puso. Dapat na ba? Dapat ba itong ibigay sa atin? Alam ng Diyos kung nararapat.
Alam ng Diyos kung hindi naman nararapat. Amen. Kaya ano po sa ating pong buhay bilang mga anak ng Diyos, minsan nadadala tayo ng nakikita natin sa paligid, nadadala tayo ng nakikita natin sa iba. Kailan po, ang Diyos ang hahatol. Ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin, bawat individual, base sa kanyang paghatol, matuwid na paghatol at pagtingin sa ating mga puso at base rin sa motibo ng ating puso. Bakit niya ibibigay? Kaya sa ating bahagi, sa ating parte, ano yung ating gagawin? Habang hinahangad natin, pinapanalangin natin, hinihintay natin yung pagpapala ng Diyos. Ano pong gagawin natin? Habang hinihintayan, patuloy lang tayong gumawa at magtapat sa Panginoon. Itama na natin yung motibo ng ating puso, itama natin ang ating puso at gawin lang natin ng may katapatan yung ating ginagawang paglilingkod. Isang araw, alam natin, ipagkakaloob ng Panginoon. Bakit po? Sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi liko para kalimutan lahat ng ating mga ginagawang pagpapagal. Para hindi niya bigyan ng gantimpala yung ating mga yung ating tinatawag na labor of love. Ibibigay po ng Panginoon base sa kanyang matuwid na paghatol sa atin. Kaya dito, ang sarap nito, ang ganda nito. Sinabi ni David dito, sinabi na niya na, then shall the earth yield her increase. Amen. Yield her increase, na andun yung blessing ng Panginoon. Kung meron kang mga taniman, pananim, bibless ng Panginoon yung ani. Kung yan naman ay mga alagang mga hayop, bibless ng Panginoon. Di ba? Pararamihin niya ng Panginoon. At ano pong maganda dito sa sinabi dito ng psalmist? Ang sabi niya, then shall the earth yield her increase, and God, even our own God, shall bless us. Amen. Pasin po natin, napasin niyo po. Ano sinabi niya? And God, even our own God. Yung pagpapala ng Diyos mula saan? From a personal God. At ano po yan? Makikita natin, bakit sinabi dito ni David na even our own God? Ba? Ang Diyos at ang sarili naming Diyos, hindi niya sinasabing yung own God ay pag-aari niya ang Diyos, kundi ano po, pinakikita niya dito yung kanyang personal relationship sa Panginoon. Kaya malinaw ang katugunan ng Diyos sa pagpapala sa kanyang mga anak ay isang basihan ay yung personal na relasyon ng niya sa Panginoon. Sabihin natin, meron naman akong personal relationship sa Panginoon, anak na nga ako ng Diyos Pero kumusta yung relasyon mo sa Panginoon? Kumusta yung relasyon natin sa Panginoon? Anak nga tayo ng Diyos, pero kumusta yung relasyon? Gaano nakalalim yung relasyon natin sa Panginoon bilang kanyang anak? Gaano nakatibay yung relasyon natin sa Diyos bilang kanyang anak? Gaano nakatatag yung relasyon natin sa Diyos bilang kanyang anak? Diba? Balikan natin yung sarili nating yung ating personal na relationship sa Panginoon. Kasi pwedeng isa ito sa maging basihan o dahilan ng pagpapala ng Diyos sa atin. Pwedeng ito yung maging pagtuunan ng paghatol ng pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya sinabi dito ng psalmist, God, even our own God, shall bless us. Siya magpapala. Amen. Ang sarap nito. Ang sarap po palang maging Kristiyano. Ang sarap maging Kristiyano. Ang sarap maging anak ng Diyos. At patuloy lang nating ayusin yung ating relasyon sa Diyos.
Wala pong nalilingid sa Panginoon. Bakit pa tayo magtatago? Ay alam din ng Panginoon. Di ayusin na natin. Ayusin na natin yung ating puso, ayusin na natin yung ating buhay, ayusin na natin yung ating paglilingkod. Huwag na nating hayaang masayang yung mga bagay na ating ginagawa dahil mali yung ating puso. Mali yung ating relasyon sa Diyos. Pagbutihin na natin. Pagbutihin na po natin dahil nandiyan din naman nandun po yung pagpapala ng Diyos. Verse 7, to sabi niya, God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. Ano po? Pinakita na naman dito yung purpose. Pagpapalain tayo ng Diyos. Pagpapalain ka ng Panginoon. At ang dahilan ng Panginoon para ano? Sabi niya, and all the ends of the earth shall fear Him. Ang reason ng Diyos, ang layunin ng Diyos ng pagpapala sa iyo para ang mga tao na nakakita nito ay magkaroon ng respeto sa Diyos. Paano sila magkakaroon ng respeto, ng fear of the Lord? Dapat muna nilang makilala ang Panginoon. Kaya nga po kung tayo binibless ng Panginoon materially, dapat yan ay magamit para makilala ng tao ang Diyos. Kung tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng blessing, material blessing, dapat yung blessing na yun ng Panginoon sa akin na pinagkatiwala ng Diyos ay magamit ko para yung may mga tao sa aking paligid, nakakasalamuha, ay makilala nila ang Diyos na nagbigay ng pagpapalang ito. Alam niyo po, ang tao sa ngayon, sa sanlibutan, sa mundo ay naniniwala talaga sa swerte. Diba? Naniniwala na, swerte-swerte ang buhay. O swerte ka, o minalas ka. Alam po, kaya sa ating mga anak ng Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon, ang purpose ng Panginoon, ay yung blessing na yan sa iyo, material, sa atin, material blessing, para makilala ng tao ang Panginoon, ang Diyos, at magkaroon sila ng respeto sa Panginoon. Hindi nila irerespeto ang ating Diyos hanggat di nila nakikilala kung sino ang ating Diyos. Kaya gagamitin ng Diyos yung blessing sa atin para maipakilala natin sila sa ating Panginoon. Bless ka ng kabuhayan, nais ng Diyos na magamit yan para maipakilala natin ang Diyos sa kanila, sa mga tao. Bless ka ng hanap buhay, binigay yan ng Panginoon sa iyo para maipakilala ang Panginoon at magkaroon ng takot sa Diyos yung mga tao na nakakakilala sa iyo o nakakita ng pagpapala ng Diyos sa iyo. Bless ka ng kalakasan, bakit yan binigay sa iyo ng Panginoon? Para maipakilala ang Diyos. Bless ka ng sasakyan, bakit yan ibinigay ng Panginoon? Para maipakilala ang Panginoon. Bless ka ng tahanan, ng bahay, para maipakilala ang Panginoon. Diba? Ito yung isa sa purpose ng mga pagpapala ng Diyos. Hindi tayo pinigyan ng pagpapala ng Diyos materially o anumang mga bagay sa ating pong buhay para lamang ating pong ma-enjoy ito. Kaya yan ibinigay ng Panginoon para maipakilala ang Diyos at ang tao ay magkaroon ng takot sa Panginoon. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo, di ba? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya nga kita po natin, ang sabi doon sa verse 7, God shall bless us and all the ends of the earth shall fear Him. Bakit hindi nagkakaroon ng takot ang tao sa Panginoon? Dahil hindi nila nakikilala ang Panginoon. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. Kaya, nais ng Diyos, yung blessing na meron tayo, magamit para maipakilala natin siya
sa mga tao. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong kabutihan, sa inyong biyaya at pag-ibig sa amin. Salamat po sa mga pagpapala na inyo pong pinagkakatiwala sa amin. Tulungan niyo po kami na ito po ay magamit namin upang kayo ay maipahayag at maipakilala sa mga tao. At sila ay magkaroon din ng pagkatakot sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po ang inyong mga anak, nabigyan niyo po ng kalakasan at makita nila na yung mga bagay, mga pagpapala na natatamo ay pinagkaloob nyo upang magamit para maipakilala nyo siya sa kanila. Maipakilala kayo niya sa mga tao. At dalangin ko po, Panginoon, ang inyo pong patuloy na pag-iingat at provisyon anumang pangangailangan ng inyo pong mga anak. Maging kagalingan sa mga may karamdaman, Panginoon. At ganun din po sa mga nasa ng puso ng inyo pong mga anak. Alam po namin na kayo po ay tutugon base ayon sa inyo pong matuwid na paghatol sa amin pong mga puso. At ganun din po na inilalapit namin ang mga lingkod nyo, mga kapastoran. Bless nyo po ang kanila pong mga buhay, ang kanilang kalusugan, ang kanilang family, ang mga ministry pinagkatiwala nyo, inyo pong pagpalain. Nihiling din po namin ang buong maghapong ito, kami po inyong pangunahan. At sa lahat ng aming gagawin, nawa kayo po ang maitaas at mabigyan ng papuri. Ang lahat ng ito ay aking samat dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain natin ang ating Panginoon. Good morning kaya Nanay Corazon Rizal. Salamat po maging kay Hilda Fruto at sa iba pa nating mga kapatid kaya Pastor Edgar Alan Bastos. Ganun din kaya Brother Roger Hermosa, Brother Carlito Ventura, Teacher Ed Boykil. Good morning po. Christ faithfully na kasama natin sa umagang ito sa ating pag-bless at umagang pag-malay. Life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.